A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Jumanji. I will summon every creature and every soldier to hunt them down. Reclaim what is mine. Find them. What is this game? Why am I running so slow? This sucks! Call out its name. Jumanji! Jumanji! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na Jumanji, Welcome to the Jungle. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Mark Joseph Domingo, Alexander, Catherine Malyari, Kobe Echage, Jill Binga, Zian Pacau, at Luis Venezuela from Zamora, Paco, Manila and Peña Francia Community Chapter Tau Gamma Phi. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Habang nagjo-jogging si Brick sa tabing dagat isang umaga, may nakita siyang kain na hinalang kahon na nakabaon sa buhangin. Kinuha niya ito at dinala pa uwi. Nang matuklasan niyang isa pala itong board game, naisip niyang ibigay ito bilang regalo sa anak niyang si Alex. Pero mas interesado si Alex sa video game niya. Kinagabihan, nakarinig si Alex ng kakaibang ingay at nagising. Nang buksan niya ang kahon ng board game, napansin niyang ang Jumanji ay naging isang video game na. Naglaruan niya ito agad, pero ang simpleng desisyong ito ang naging mitya ng kapahamakan. Mula noon, hindi na muling nakita si Alex. Lumipas ang ilang taon, si Spencer Gilpan, isang nerdy na addict sa video game, ay nakipagkita sa kanyang dating kaibigang si Anthony Johnson para ipasa ang kanyang homework. Simula nang sumali si Anthony sa football team ng paaralan, unti-unti na siyang lumalayo kay Spencer. Paulit-ulit na sinusubukan ni Spencer na makabonding muli ang kaibigan niya, pero laging may ibang mas pinipiling gawin si Anthony kaysa makasama siya. Pagkaalis ni Anthony, biglang lumitaw si Brick na ngayon ay matandang mapag-isa at galit sa mundo. Lumapit siya sa gate at mahigpit na inutusan si Spencer na huwag na siyang bumalik doon. Dahil sa gulat, umalis si Spencer agad, at si Brick ay bumalik sa kanyang lumang bahay na tila pinamumugaran ng multo. Samantala, si Beth Walker, isa sa pinakamaganda at pinakasikat sa paaralan, ay abalang-abala sa pagpapakitang perpekto ang buhay niya. Sa kalagitnaan ng klase, nag-video call pa siya sa kaibigan para ireklamo ang kakaunting likes sa pinost niyang litrato. Nahuli siya ng guro at hindi makapaniwalang mapapag-alitan siya. Sinabi ng guro na mapapatawan siya ng detention pagkatapos ng klase. Makalipas ang ilang oras, nahuli rin si Bethany sa klase sa PE at napilitang tumakbo para humabol sa mga kaklase niya sa court. Isa sa mga nandoon ay si Martha, isang tahimik at out of place na estudyante na ayaw sa sports. Pilit niyang kinukumbinse ang guro na huwag na siyang pilitin dahil para sa kanya, maiksi lang ang buhay para sayangin sa mga bagay na wala namang silbi. Habang nagsasalita si Martha, hindi maiwasang titigan siya ni Spencer. Biglang dumating ang isa pang guro sa court at tinawag si Spencer papuntang principal's office. Pagdating niya roon, agad niyang nakuha kung anong nangyari. Napansin ng guro na halos kapareho ng assignment ni Anthony ang dati nang ipinasa ni Spencer. Kaya silang dalawa ay pinatawag. Makalipas ang ilang oras, tinipon ni Principal Bentley ang apat na mag-aaral, sina Spencer, Anthony, Bethany, at Martha, at pinakiusapan silang samahan siya sa lumang computer room. Bago ito kumpunihin, kailangan muna itong linisin, at sila ang inatasan na gumawa nito. Habang naghahalongkat si Anthony ng mga lumang gamit sa loob ng kwarto, may nakita siyang lumang video game set. Agad namang nagdesisyon si Spencer na isaksak ito sa TV para simulan ang laro ng Jumanji. Bago magsimula, kailangan muna nilang pumili ng kani-kanilang karakter. Pagkaumpisa ng laro, biglang may nakakatakot na ingay na umalangaw sa buong kwarto, at mabilis na kumikislap ang aparato. Agad na hinugot ni Spencer ang saksakan ng makina, pero huli na ang lahat, unti-unti nang hinihigop ang mga katawan nila papasok sa loob ng video game. Ang unang dumating sa loob ng kagubatan ay si Spencer. Nang makita niya ang sarili, natakot siya dahil imbes na payat at nerdy, napalitan ang kanyang katawan ng puro malalaking muscle. Kasunod niyang dumating ang tatlo niyang kasamahan, at halos hindi na nila makilala ang isa't isa sa kanilang bagong anyo. Doon na
napagtanto ni Spencer na sila ay naging mga avatar na pinili nila sa laro. Siya na ngayon si Dr. Smolder Bravestone, isang magaling na archaeologist at explorer. Si Anthony ay naging si Mus Finbar. Si Martha naman ay naging si Ruby Roundhouse. Samantalang si Bethany, halos mabaliw sa gulat nang malaman niyang naging isang pandak at matabang propesor siya na nagngangalang Shelley Obron. Habang tinitingnan nila ang mga pulso nila, napansin nilang lahat sila ay may tato. Habang nagpapanik si Professor Shelley sa kakaibang nangyayari, biglang may sumulpat na higanteng hippopotamus sa likuran niya at nilamon siya. Sa sobrang gulat, inakala ng grupo na katapusan na iyon ni Bethany. Pero nagulat sila nang biglang bumagsak mula sa langit ang katawan ng kanyang avatar. Bumalik ang hippopotamus at sinimulan silang habulin. Habang sila'y nagtatakbuhan, may dumating na lalaking nagngangalang Nigel Billingsley na agad silang isinakay sa kanyang sasakyan para tumakas. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Nigel na nasa panganib ang mundo ng Jumanji at napili sila para tanggalin ang sumpang bumabalot dito. Sinabi rin niyang nasa sulat ang lahat ng detalye ng misyon na ipinadala niya kay Dr. Bravestone at pinabasa niya ito ng malakas. Ikinwento ni Nigel na siya ay inupahan ni Professor Russell Van Pelt para pangunahan ang isang ekspedisyon sa paghahanap ng alamat ng Jaguar Temple, ang tahanan ng sagradong Jumanji Jewel. Matapos ang maraming taon ng pagsasaliksik, natagpuan na ni Van Pelt ang kinaroroonan ng Jewel at ninakaw ito para sa sarili niya. Ayon sa alamat, binabantayan ng Jaguar ang Jumanji at sino mang magtatangkang bulagin ito ay sasapitin ng isang madilim na kapangyarihan. Matapos maagaw ang hiyas, nakuha ni Van Pelt ang kontrol sa lahat ng nilalang sa Jumanji at isang matinding sumpa ang bomb alot sa buong lupain. Nagmakaawa si Nigel kay Van Pelt na isauli ang bato, pero mula nang mapasakamay ito ng lalaki, hindi na niya ito kayang bitawan. Kaya habang natutulog ang lahat, palihim na kumilos si Nigel at kinuha ang hiyas. Ngayon, iniabot niya ito kay Dr. Bravestone, umaasang sila ni Spencer at ng kanyang mga kaibigan ang makakabalik nito sa templo at makakapagwakas sa sumpa. Ibinigay rin ni Nigel ang mapa ng Jumanji kay Spencer. Kailangan nilang magtungo sa bazaar upang hanapin ang nawawalang piraso ng misyon at matiyak na ligtas ang bato. Hiniling ni Spencer kay Anthony na ilagay ang hiyas sa kanyang backpack. Dito nila nadiskubre na si Bethany lang ang tanging may kakayahang basahin ang mapa, dahil ang avatar niya ay may kasanayang cartography. Dahil dito, na-curious si Spencer sa sarili niyang mga kakayahan at natuklasan niya kung paano ito ay access. Bukod sa pagiging malakas, mabilis, at walang takot, wala siyang kahit anong kahinaan. Si Martha naman ay isang eksperto sa martial arts pero may kahinaan siya sa venom. Si Bethany ay isang cartologist, archaeologist, at paleontologist pero kaunti lang ang kanyang physical resistance. Samantala, si Anthony bilang isang zoologist at assistant ay may napakababang strength at speed at hindi siya pwedeng kumain ng cake. Akala nila ay tapos na ang mga kakaibang pangyayari pero muli na namang ginalit sila ng Jumanji. Biglang may mga armadong biker na humabol sa kanila. Kailangan nilang tumakas para hindi ma-eliminate. Habang tumatakas, natutunan ni Martha kung paano gamitin ang kanyang skills. Nang mapanganib si Bethany, mabilis siyang tumakbo papunta sa biker at sinipa ito sa dibdib, dahilan para mawalan ng malay. Nagtagong magkasama sina Spencer at Anthony. Hiningi ni Spencer sa kanyang assistant na bigyan siya ng kahit anong sandata. Nang sumiksik sa backpack, ang unang nakuha ni Anthony ay isang boomerang. Ginamit ito ni Spencer para atakihin ang mga kalaban, pero hindi ito agad tumama. Tumakbo pa rin sila para tumakas, pero laking gulat nila nang biglang bumalik ang boomerang at tinamaan ang lahat ng humahabol sa kanila. Ilang segundo pa lang ang lumipas, may mga bagong rebelde na naman ang lumitaw. Napilitan si Spencer na buhatin si Anthony dahil siya ang pinakamabagal sa kanilang lahat. Napalibutan sila at wala na silang ibang opsyon kundi tumalon sa talon, umaasang makaliligtas sa pagbagsak. Akala ng mga biker ay napatay na nila ang mga target kaya umalis na sila. Pero nakabalik ang grupo sa ibabaw ng tubig, ligtas at buhay. Doon ibinalita ni Martha ang malungkot na balita, nataman siya ng bala. Bigla siyang nawala, pero ilang sandali lang, bumalik siya. Ang tato sa kanyang pulso ay nagsabing 2 na lang ang natitirang buhay niya. Kapag naubos ang buhay ng isang character, tapos na ang laro para sa kanya. Sa isang liblib na bahagi ng gubat, iniulat ng mga sundalo ni Van Pelt na nawawala na ang kanilang target. Nagutos si Van Pelt na ipatawag ang lahat ng nilalang ng mundo ng Jumanji para hanapin sila. Habang tinatawid ang bundok, nagkaroon ng pagtatalo sina Spencer at Anthony tungkol sa dati nilang pagkakaibigan. Nagalit si Anthony nang maalalang dahil kay Spencer, nanganganib siyang matanggal sa basketball team dahil nadiskubre na ang pandaraya sa kanyang homework. Sa gitna ng init ng ulo, nawalan ng kontrol si Anthony at itinulak si Spencer mula sa bangin na naging dahilan
dahilan para mawala ang isa sa kanyang mga buhay. Pagbalik ni Spencer, hindi pa rin tumigil si Anthony. Sinimulan niya itong sampelan pero wala itong epekto. Galit na galit si Spencer at gumanti, pero sa kabila ng lahat sinagip pa rin niya si Anthony ng muntik na itong mahulog sa bangin. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa isang baryo na puno ng mga tao at sandaling nagpahinga para kumain. Inakala ni Anthony na tinapay ang paninda ng isang mangangalakal, kaya agad niyang kinain ang mga ito para matugunan ang gutom. Laking gulat niya nang matuklasang ang isa sa mga kinain niya ay cake, ang kanyang kahinaan. Natakot siya sa posibleng mangyari, at biglang sumabog ang katawan niya. Pagbalik niya, bumagsak siya sa ibabaw ng mga paninda ng tindero at naghasik ng kaguluhan sa buong lugar. Biglang lumapit ang isang batang lalaki kay Dr. Bravestone at sa grupo niya, at sinabi nitong dadalhin sila sa lugar kung saan nila kailangan pumunta. Pagdating nila sa isang tolda, sinabi ng bata na nasa loob ng basket ang hinahanap nila, pero kailangang maging sobrang maingat ang lahat sa pagkuha nito. Dahil may kutob si Bravestone, dahan-dahan siyang lumapit sa basket. Nang alisin niya ang takip, laking gulat niya nang makita ang isang ahas sa loob. Nang makita ito ni Moose Finbar, agad niyang sinabi na isa itong Black Mamba, isang ahas na may nakamamatay na venom. Nagplano ang grupo kung paano ililihis ang atensyon ng ahas, pero bigla itong umatake at tinarget si Martha. Samantala, sinamantala ni Anthony ang pagkakataon habang hawak ni Spencer ang ahas. Binunot niya ang mga pangil nito, dahilan para mawalan ito ng panlaban. Sinilip ni Bethany ang laman ng basket, pero sa halip na piraso ng mapa, ang nakita niya ay isang maliit na eskultura na hugis elepante. Nakabalot ito sa isang papel na may sulat na nagsasabing, "When you see me, start climbing." Dahil naguguluhan, nagdesisyon ang grupo na umalis, pero napansin sila ng mga bagong biker na paparating. Sinubukan nilang tumakas pero napalibutan sila. Ginamit ni Spencer ang lahat ng kasanayan ni Bravestone para mapatalsik ang mga humahabol sa kanila at makagawa ng daan para makatakas ang kanyang grupo. Akala nila ay ligtas na, pero biglang dumating si Van Pelt at nagpaputok sa hangin upang makuha ang atensyon ng dati niyang kasama na si Dr. Bravestone. Habang papalapit si Van Pelt at ang mga tauhan niya, biglang may lumabas na itim na usok na nagpagulo sa kanila. May isang binatilyong nakamaskara ang lumapit at inakay ang grupo palayo, gamit ang isang culvert bilang lihim na lagusan. Si Alex pala ito, na ngayon ay nasa katawan ng aviator na si Jefferson McDonough. Pinangunahan ni Alex ang grupo sa gitna ng mga patibong para makatawid sa tunnel. Pagkalabas nila, nakarating sila sa gitna ng kagubatan at dinala sila ni Alex sa kanyang hideout. Doon, habang umiinom sila ng margarita, napag-alaman nilang si Alan Parrish ang nagtayo ng lugar na iyon. Ibinunyag ni Alex na pakiramdam niya ay ilang buwan pa lang siya sa loob ng laro, dahil sa Jumanji, iba ang takbo ng oras. Hindi siya makalabas sa mundo ng Jumanji dahil hindi sapat ang kanyang mga kakayahan para makatawid sa transport shed. 2 beses siyang sumubok at namatay, kaya nang makarating siya sa huling buhay niya, napagtanto niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Dito na nila natuklasan na si Alex ang nawawalang piraso ng mapa, dahil siya lang ang makakagabay sa kanila patungo sa ikalawang yugto ng laro. Pagdating nila sa transport shed, ipinaliwanag ng binata ang plano. Magnanakaw sila ng sasakyan, tatawid sa bangin, at pupunta sa estatwa ng Jaguar. Pero ang problema, mahigpit ang pagbabantay ng mga armadong sundalo sa lugar. Ang unang hakbang, kailangang ilihis ang atensyon ng mga sundalo. Kaya hiniling ni Bethany kay Martha na gamitin ang kanyang charm para maakit ang atensyon ng mga sundalo. Tinuruan niya ito kung paano gumamit ng body language para iligaw ang kalaban. Habang nagtatago ang grupo sa likod ng mga bato at hinihintay si Martha na gawin ang kanyang parte, nagsimulang magsalita si Alex ng mga salitang luma na sa panahong iyon. Kaya tinanong siya ni Spencer kung kailan siya nahigop sa laro. Doon nila napagtanto na si Alex ay pumasok sa Jumanji noong 1996, ibig sabihin, mahigit 20 taon na siyang nakakulong sa loob ng laro. Tinanong ni Spencer kung siya nga ba ang anak ni Mr. Brick. Nang makumpirma ito, sinabi niya kay Alex na 2 dekada na ang lumipas sa totoong mundo. Nanlumo si Alex sa narinig, pero pinilit pa rin niyang lakasan ang loob para ituloy ang misyon. Habang abala si Martha sa pag-akit ng mga sundalo, pumasok na sa base ang natitirang miyembro ng grupo at sinimulang hanapin ang pinakapwedeng sasakyan para tumawid sa bangin habang naglalakad sila sa gitna ng mga motorsiklo. Habang naglalakad si Anthony, hindi sinasadyang natabig niya ang ilang gamit na lumikha ng malakas na ingay na agad na narinig ng mga gwardya. Dahil dito, ginamit ni Martha ang lahat ng kanyang fighting skills para sugurin ang mga kalaban at talunin sila. Matapos ang sagupaan, agad siyang nagtungo sa shed at muling nagsama-sama sa kanyang mga kaibigan. Napansin ni Anthony ang paparating na mga biker at agad na nagsimula
sumisigaw sa lahat na kailangan na nilang umalis. Mabilis na sumakay ang 5 adventurers sa helicopter, at si Alex ang nagpilot nito para makatakas. Nang makita ng mga biker na tumatakas na ang mga target nila, agad silang umatake gamit ang mga missile. Tinamaan ang propeller ng helicopter at nawalan ito ng balanse. Sinubukang stabilize ni Alex ang sasakyan, pero hindi ito makaangat dahil sira ang isa sa mga bahagi nito. Lalong lumala ang sitwasyon nang mapasok nila ang isang lambak na puno ng mga mababangas na rhino. Habang tumatakas, umakyat si Spencer sa ibabaw ng helicopter para ayusin ang propeller. Habang ilang segundo na lang at sasalpok na sila sa bundok, sa huling sandali ay napaangat ni Alex ang helicopter. Habang nagdiriwang ang lahat, napansin ni Anthony na nawawala na ang Jumanji jewel na nasa backpack niya, nahulog ito sa lambak. Bumalik ang grupo para hanapin ito, at laking gulat nila nang makita nilang binabantayan ito ng mga rhino na tila ayaw ipakuha sa kanila. Humingi ng paumanhin si Spencer kay Anthony, tapos tinulak niya ito pababa sa lambak para gamitin bilang pain sa mga hayop. Sa ganitong paraan, nakalapit si Spencer at nabawi ang hiyas. Naghintay siya hanggang sa ma-eliminate si Anthony, at nang bumagsak ang katawan nito mula sa langit, agad niya itong sinalo at muling nakuha ang bato. Paglapag nila sa ligtas na lugar na malayo sa anumang panganib, nagdiwang ang grupo sa kanilang tagumpay. Pero hindi nagtagal ang saya, dahil nakagat ng lamok si Alex, ang kanyang pinakamahinang punto. Sa sobrang pag-aalala, agad na nagsagawa si Bethany ng mouth-to-mouth resuscitation at ibinigay kay Alex ang isa sa kanyang mga natitirang buhay. Maya-maya, napansin ni Bethany na tila malungkot si Alex, kaya nilapitan niya ito at kinausap. Ibinahagi ng binata ang kanyang pag-aalala sa mga magulang niya, at iniisip kung gaano kasakit ang pinagdaanan ng mga ito sa loob ng maraming taon. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, magkasamang kumuha ng tubig sina Martha at Spencer. Dito na inamin ni Spencer ang tunay niyang nararamdaman. Matagal na raw siyang may gusto kay Martha, simula pa noong 7th grade. Sa kanyang gulat, sinabi ni Martha na may gusto rin siya kay Spencer. Naghalikan sila sa pinakakakaibang paraan, dahil pareho silang walang karanasan. Dumating si Anthony at pinagalitan sila, sabay sabing nakita na niya ang estatwa ng jaguar. Ilang milya na lang ang layo nito, at ginamit ni Bethany ang mapa para gabayan ang grupo patungo roon. Gabi na nang marating nila ang daan, at hiningi ni Spencer ang bato mula sa kanyang assistant. Biglang may lumitaw na landas na napapalibutan ng mga sulo sa gitna ng kagubatan. Ayon sa lahat, kailangan lang nilang sundan ang daan. Pero naramdaman ni Spencer na isang patibong ito. Naalala naman ni Bethany ang mensaheng kasama ng elepante, "When you see me, start climbing." Dahil sa panganib, nagpa siya si Bravestone na gamitin ang kanyang skills bilang explorer para umakyat sa mga puno. Pero nagulat siya sa isang squirrel at nahulog. Pagbagsak niya sa lupa, bigla siyang nilapan ng isang dambuhalang pusa. Dito napagtanto ni Anthony na ang lugar ay napapaligiran ng mga jaguar. Pagbalik ni Spencer, tinawag niya si Anthony para sa isang pribadong usapan. Inamin niya na takot siya, lalo na't isa na lang ang natitira niyang buhay. Sinabi niyang hindi na niya kayang tapusin ang misyon, pero pinatatag siya ni Anthony at sinabing, sa totoong buhay, lahat tayo ay may iisang buhay lang, at ang tunay na mahalaga ay kung paano natin pinipiling mabuhay ito. Habang iniisip ng grupo kung paano sila makakatawid sa kabilang side ng bundok, papalapit na ang mga biker kaya nagdesisyon silang maghiwa-hiwalay. Si Martha ang baalang umatake sa mga sundalo, si Alex naman ang aakit sa mga jaguar, habang si Spencer ay magnanakaw ng motorsiklo para mas mabilis makarating sa bundok. Habang hinahabol ng mga jaguar, ginamit ni Spencer ang isang flamethrower para ikulong ang mga ito sa apoy at nagpatuloy siya sa daan. Samantala, naglalakad mag-isa si Bethany sa kagubatan nang bigla siyang atakihin, pero hindi siya nilapan ng hayop at bumalik ito sa kanyang amo. Si Anthony naman ay kinailangan harapin ang isang dambuhalang elepante, at dito niya nadiskubre na may kakayahan siyang makipag-usap sa mga hayop. Pagdating ni Spencer sa kanyang destinasyon, nadatnan niya si Van Pelt na tinututukan ng baril si Bethany. Banta ng lalaki, kapag hindi ibinalik ni Bravestone ang hiyas, babarilan niya ang utak ng kaibigan nito. Biglang dumating sina Martha at Alex, pero agad silang napalibutan ng mga alaga ni Van Pelt. Nang malapit ng mabaril si Bethany, sinabi ni Spencer na wala sa kanya ang hiyas. Bigla na lang lumitaw si Anthony sakay ng elepante, hawak-hawak ang Jumanji jewel. Agad namang umatake ang mga felines, pero umatras ang mga ito nang malayo silang itapon. Tinangkang barilin ni Van Pelt si Anthony pero naawat siya ni Bethany. Tumakbo ang elepante sa takot at hindi sinasadyang nahulog ni Anthony ang hiyas. Habang inaatake si Van Pelt ni na Alex at Bethany, hiniling ni Martha kay Spencer na umakyat sa estatwa. Siya raw ang magdadala ng hiyas sa itaas. Napansin niyang napapalibutan ito ng mga makamandag na ahas. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng mga ito. Nang makuha na niya ang
bato, biglang lumitaw si Van Pelt at ginamit ang kapangyarihan para utusan ang mga ahas na atakihin si Martha kung hindi niya ibibigay ang bato. Nakita niyang paakyat na si Spencer, kaya ginamit niya ang kanyang kahinaan sa sarili niyang pabor, tumapak siya sa ahas para magpakagat. Dahil dito, agad siyang namatay at bumagsak mula sa langit. Pero bago siya bumagsak sa lupa, naiabot niya ang hiyas kay Spencer. Inilagay ni Spencer ang hiyas sa mata ng estatwa ng jaguar. Pero kabaligtaran ng inaasahan, walang nangyari. Naguluhan at nataranta ang lahat pero naalala ni Bethany ang sinabi ni Nigel pagkatapos ilagay ang hiyas, kailangan nilang sigo ang sabay ang salitang Jumanji. Nang gawin nila ito, unti-unting naibalik ang lahat sa dati. Nawala si Van Pelt at ang lahat ng kanyang makamandag na alaga. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Nigel at binati sila sa matagumpay na pagtapos sa misyon. Nagpasalamat siya at sinabi na oras na para magpaalam. Isa-isang naglahong parang alikabok sina Alex, Bethany, at Anthony. Pagdating sa turn ni Martha, sinubukan ni Spencer siyang pigilan. Ayaw niyang iwan ang laro dahil gusto niya ang bagong katawan at mga kakayahan niya. Pero tinanggihan siya ni Martha at sinabi niyang gusto niya itong makasama sa tunay na mundo. Kaya napilitan si Spencer na magpaalam kay Dr. Bravestone at sinabing handa na siyang umuwi. Masayang masaya silang apat nang makabalik sa tunay na mundo. Pero nagtaka sila, nasaan si Alex? Hindi siya pumasok sa eskwela gaya nila. Kaya naglakad sila patungo sa bahay ni Mr. Vrick at laking gulat nila nang makitang sobrang nagbago na ito. Ang dating haunted house ay maayos na at puno ng buhay. Ilang saglit pa, dumating si Alex, 20 taon na ang nakalipas sa totoong mundo. Kasama na niya ang kanyang asawa at mga anak. Pagkakita niya sa apat na kabataan, agad niya silang nakilala at nilapitan. Ikinwento niya na noong natapos nila ang laro, agad siyang ibinalik sa taong 1996. Tahimik na itinago ni Bethany ang lungkot nang malamang may pamilya na si Alex, pero natuwa siya nang marinig na Bethany rin ang pangalan ng anak nito. Sabi ni Alex, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin niya nakalimutan ang babaeng nagligtas sa buhay niya. Makalipas ang ilang linggo, nanatiling magkakaibigan ang apat. Mula nang umalis sila sa larong iyon, hindi na sila muling nagkahiwa-hiwalay. Para matiyak na wala ng ibang taong mahihigop sa larong iyon, nagdesisyon ang grupo na sirain na ang makina ng tuluyan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.